Ayan, nagabalik po kami sa aming live streaming sa ating mga kababayan. At mga kapanayam ko po ang aking teacher nung ako po ay elementary. Grade 1 po ako, imagine, ito na po ako nakagraduate. Hanggang ngayon si Miss Perez nandito pa rin at ang ganda-ganda pa rin. So ngayon po, mainit pong inapag-usapan ngayon sa social media yung isa pong teacher na pinatul ko po nung maglola, nung lola, noong nanay nung bata. At ang sanction po ng programa ni Rafi Tulfo ay paalisan daw ng lisensya yung teacher. Ngayon, nagclamor ho yung mga netizen at ang sabi ho ay naging harsh daw ho di umano yung sanction na ginawa nagagawin na ni Mr. Tulfo. Ngayon, ang sabi ho ng mga netizen, dapat ay hindi ganon yung gagawin na sanction para dun sa isang teacher. Dahil ang ginawa lamang naman ho doon ay parang paraan ho yun ng pagdidisiplina. Ngayon, tanungin ho natin itong si teacher ko ito. At na-experience ko, ang dami naglabasan sa Facebook na nung panahon namin, nung 70s, 80s, and 90s, kahit na kami ay pidpiran sa kamay, kahit na kami ay kurutin ng aming mga teacher, hindi kami nagareklamo dahil alam namin na yun yung kanilang paraan ng pagdisiplina sa amin. Pero ngayon yung mga kabataan ngayon, konting sagi o konting daplis o konting palo lamang ng mga teacher para bagang nagareklamo na para bagang ang sabi nga ninong mga kung ayaw nyong madisiplina ng mga teacher yung inyong mga anak ay wag nyong papasukin at i-home base nyo na lamang. Which tama naman talaga yon. At natatandaan ko nung si Miss Perez na kami niya, napidpiran kami niyan sa kamay. Pero yung naging dahilan naman para kami ay magtanda at para kami ay maging disiplinadong mga mamamayan ng ating bayan at para kami ay magsika para abutin yung aming mga pangarap sa buhay. At I would say, sabi nga ninong mga nag-comment doon sa social media, yung mga 70s, 80s, and 90s, yun ay inagawa lamang ng aming mga teacher dahil alam namin na mahal kami ng aming mga teacher. At walang teacher na hindi maaari na hindi magadisiplina sa isang bata para yan bukas makalawa ay mapakinabangan unang-una ng kaniyang mga magulang, pangalawa ay ng bayan, at pangatlo lalo't higit ng kanyang sarili. Okay, so ngayon tanungin natin si Miss Perez. Miss Perez, ilang taon na po kayo na retired? Ano po? 60 years na po kayong retired. 16 years na po kayong retired. So ilang taon na po kayo ngayon? If I may ask. 76 na po kayo. Imagine that. Imagine ako hinandal pa nito. Elementary ako, grade 1. Oo, yun yung nga ni ay by the way maisingit ko rin lamang bago tayo magpatuloy. Yung mga teacher natin, hindi lamang kita inaturuan bumasa at sumulat. Bagkus ang inaturo sa atin, lalo na kapag kita ay grade 1, kung papaano mahubog yung ating karakter. At yung karakter na yun, yung hindi kailanman mababayaran ng anumang halaga at ng anumang halaga ng pera. Kaya nararapat lamang talaga na bigyan natin ng respeto at pagmamahal at pagsaludo ang ating mga guro mula elementarya, mula prep, elementarya, sekundarya. At shout out yung ating mga kababayan na nanunood dito sa ating live program. Pretty sure kilalang kilala nyo ito si Miss Perez dahil talagang ito ay isa sa mga disciplinarian pero napakagaling magturo. Dahil naalala ko, grade 1 pa lamang, ang bilis ko nang magbasa. Talaga ho yan, si Miss Perez talaga yung kasi pag hindi ka nagbasa, talagang makakapigpid ka ng mapapalo ng stick yung kamay mo. Pero imagine, grade 1 pa lamang mo, ang bilis ko nang bumasa. Talaga, ang bilis ko na ring, talagang hanggang ngayon, kaya kung paano ako magsalita sa wikang Filipino, lalo na talagang nahubog yan dahil sa kanila. Ngayon, mabalik ko ako dun sa aking katanungan, Miss Perez. Ano yung pagkakaiba ng mga kabataan noon sa kabataan ngayon? Ang kabataan noon ay disiplinado. Pati mga magulang, kasama na pati magulang ay disiplinado. Dahil yung teacher at saka yung parent ay mayroong coordination. Yung katulad nung nag-aral kayo sa akin, mini-meeting ko ang magulang. Birthday pala ng service ng school year ay nagme-meeting na ako. Sinasabi ko kung ano yung gusto ko na gawin sa iyong mga anak para sila ay matuto at siyempre ang number 1 ay discipline. Yung importance ng value. Value kung paano ka magiging isang mabuting
bata Mm-mm. pagdating ng panahon. Oo. Kaya ako ang pag-uusapan ay yung ngayon, ayaw ko. Opo. Against Okay. ako doon. Ano po? Dahil ang bata, ang bait ng bata ay nanggagaling sa matanda. Totoo po yun. Mm-mm. Kung ang parents ay matanda kaysa doon sa bata, lalong-lalo na yung teacher na matanda kaysa doon sa bata. Mm-mm. So, kung ang role natin, dahil nung ako'y nagaturo pa, ang nasa isip ko ay kung ang bait ng bata, ang ugali ng bata ay manggagaling sa matanda. Mm-mm. So, sino ang magtuturo ng mabuti sa bata? Di yung matanda Opo. na ituturo ng matanda ay naka-base doon, meron siyang principle, Opo. meron siyang pagbabasihan kung bakit ginagawa niya doon sa bata. Yun. So, ano naman bilang kayo po ay ang tagal niyo pong nagturo, ano po ang tagal niyo po sa 43. academy 43. Ano naman po dun sa sitwasyon ngayon ng mga kabataan na hindi naman po talaga mapigilan na gano'n na yung trend ho talaga, gadget, technology. Ano po ang mapapayo ninyo unang-una sa magulang, pangalawa dun sa mga kabataan? Sa mga magulang, kailangan nakasupervise ka mo sa mga anak. Bigyan mo sila ng time limit. Yung para sa school at para sa bahay. Dahil pag sila nawala ng responsibility to sa bahay at puro labas, hindi maganda. Dahil walang value na makukuha. Walang family ties, walang paniwalaan. Dahil paglabas ng paaralan, wala na yung teacher nun. Correct. Oh. Pagdating ng bahay, dapat mayroong mag-guide na teacher. Who is the teacher? The parent. The parents. At saka mayroon dapat ang parents, mayroong rule na dapat sundin ng bata. Dahil pag nawala yun, ay di self-conceited sila. Kung ano yung gusto nila, Yun ang yun agawin. na agawin nila. Dahil ang isip ng matanda, ang isip ng mga bata, ay lahat ng kanilang ginagawa ay tama. So matanda lang makakakita nun kung tama o mali ang gawa ng bata. Kaya ako against ako doon. At saka yung inasabi nila na yung mga bata ay pagka may kasalanan ay yung hindi pwedeng dalhin sa korte. Oo. Hindi pwedeng dalhin sa mas kahit saan, hindi dapat isumbong. Oo. Kasi Dahil anong value ang mabibigay mo doon? Kung ang bata ay silang masusunod, hindi dapat. okay. Hindi dapat. Dapat ay talagang may inasunod na rule. Pag ikaw ay lampasan ng high school at ikaw ay mag-college na, magka-desisyon ka na kung ano ang sarili mo. Ikaw na. Decision, pero agad ka pa rin ng parents. Pero hanggat bata pa, lalo na yung mga nasa elementarya, kumbaga dapat talagang, lalo pa at mas mahaba, at the end of the day, mas mahaba naman talaga yung oras. Hindi mo pwedeng sisihin ng mga teacher. Dahil ang isang teacher, lalo sa Pilipinas, ang ratio ho ay 1:50, lalo na sa public. Imagine, one teacher sa 50 students. Plus, gaano naman yung oras na nasa, gaano yung oras na inalagay ng isang bata sa paaralan versus sa bahay. So at the end of the day, dapat ho ay may collaboration ng teacher at saka ang parents. Dahil mas mahaba pa rin ang oras kung saan naka-stay ang mga bata na nasa bahay sila. At saka mahaba ang oras ng bata sa school. Mahaba rin ang Kailangan, talaga yung responsibility ng teacher. Lahat ay responsibility ng teacher yun. Alagaan mo siya sa loob ng room. Titingnan mo siya. Yung halimbawa, lalabas siya. Titingnan mo siya kung tama yung nagawa niya. Pagpasok. At saka pagka may mali, right away. Kailangan may call yung attention ho. Sa magulang. Ganun Para ba? may coordination. So pag right away, pag may kasalanan yung bata, dapat ipaalam na agad sa magulang para aware ho. Kaya nung kayo, Opo. di ba may notebook kayo, number 8? Opo, number 8. Number 8. Notebook number 8 Doon namin. yun ay
it is a communication between the teacher and the parents. Ang sulat ng teacher doon na, please report for gaon. O, ang ibig sabihin, meron kitang aga-usapan tungkol sa anak mo. At saka, hindi lamang yung scholastic standing, dapat may report para maalagaan ng magulang kung ano yung gusto ng teacher para makarating yung bata sa kanyang paruroonan. Wow, ang ganda ng sinabi ni ma'am. Naalala ko talaga yung ano namin, yung notebook number 8. Doon nakasulat yung aming mga report kung kami pa uli-uli. Minsan inatago ko yung notebook number 8 para hindi namin yun masulatan ni Miss Perez. Ano. So imagine ho, gaano na po ako katagal graduate ng elementary. Graduate ho ako 2000 and 1995. 2000 ho ako graduate ng elementary dyan sa Torrio Central School, at ito pong si Miss Perez ang nag-build sa akin, sa sampu ng aking mga kamag-aral before na nag-build ng aming karakter. At kung gaano naman ho namin pinagsumikapan din na maabot ho yung mga gusto naming maabot. Kaya naman ako po mula sa programa ng Marinduque News ay nagpapasalamat sa lahat ng mga guro, lalong-lalo na ako po personally nagpapasalamat kay Miss Perez dahil sa inyo pong paggabay. Kung hindi po dahil sa inyo, kung hindi nyo po na-build kami ng maayos yung karakter po namin, pretty sure wala ho kayong nasusubaybayan na isang Romeo Mataak Jr. na naghahatid po sa inyo ng mga pinakahuling balita at kaganapan at mga vlog dito sa ating lalawigan, particular dito po sa bayan ng Torrijos. Kaya maraming salamat po. Actually, ang dami po nakakilala sa inyo. Hello po sa naging teacher ko ng grade 1. Maraming salamat po kay Miss Perez, hindi ko yan makakalimutan. Teacher ko yan. Salute to all teachers. God bless you all. Sabi ni Melina Mesiano Hamilia, nanonood pa rin. Good morning Marinduque, Mina. And ano po yung isa pang yung mensahe nyo naman po na gustong iwan sa ating mga mamamayan ng Marinduque? Minsan bilang isang retired teacher, ibig ko sabihin, lahat ng para ma-develop natin ang isang bata at makaakyat mo sa kanyang patutunguhan, ma-meet niya kung ano yung kanyang goal, lagi natin silang subaybayan. In and out sa bahay. At saka, please do not let your children stay late at night. At doon naman sa mga guro na nagpapagawa ng maraming project, limitahan, kung pwede lamang ay limitahan ang oras na sila ay gumawa ng project sa labas ng tahanan, lalo na kung paggabi na. Dahil marami mong matututuhan sa labas. Okay. Laging guide. Oo. Guide. Dahil pag hindi ginaid ng matatanda ang isang bata, hindi sila magiging successful. Pangaral. Ano? Huwag masasawang subaybayan. Tsaka subaybayan. Huwag bibitiwan. Kung halimbawa nagkasala ang isang bata, huwag bitiwan. Huwag pabayaan. Pabiyaya raw yan. Mali yun. Huwag mong bibitiwan. Keep on hanggang sa siya ay maliwanagan. At saka, hindi naman ang bata, hindi naman nadidisiplina sa palo. Hindi nadidisiplina sa palo. Hindi nadidisiplina. Pakiusapan siya. Oh, salamat to. By the way, naalala ko pala, sorry to interrupt po. Yung isa kong kaklase, pangalanan ko na si Abby Marlinga, ay yun na hindi nakakabasa ng symbol or sign sa ng mga pera, yung centavos at saka yung peso. Alam mong pinagawa ni Miss Perez, di pinakuha ng patpat at pinaulit-ulit maghapon. Ito ang maghapon yun, ang tawag diyan peso, yung isa naman centavo. Alam niyo po kung nasaan siya ngayon? Isa na po siyang officer ng Bureau of Fire. Oh, Bureau of Fire na po siya ngayon, pero dati hindi ko nakakabasa ng mga simbol ng pera. Pero ngayon, dami na niyang pera. Oh, paulit-ulit si Miss Perez, piso, centavo yung sign na yun. Pero ang galing-galing niya na ho ngayon. Kaya maraming salamat po talaga sa inyo. Jason Malalad Hermosa is watching. Maraming salamat po sa pagpapaulak ng panayam. At sana po ay mabalik ako dito para
hindi po live, bagas ay magkakwentuhan po kita dahil yun naman po ang gusto ko. Mabisita ko po yung aking mga guro. Special shoutout din sa isa ko pang teacher na paborito ko na talagang naghubog sa akin kung paano gumawa ng mga speeches, kung paano gumawa at paano salita ng maayos, si Mrs. Norma Rico Hermoso. Norma Rico Hermoso. Gloria Rico Hermoso. Gloria Rico Hermoso. Si Mrs. Gloria Rico Hermoso. Yan talaga ang ako'y inasali lagi ako sa mga competition. Hindi ako magaling kumanta, pero I would say magaling ho ako sa oratorical competition at saka sa mga speech writing. Yan ho talaga ang aking ipinagmamalaki na aking talento dahil yan po ay tinulungan akong hinubog ng aking mga guro nung ako po ay elementary and high school as well as nung college ako dyan naman sa Metro Manila. And with that, ako po ay pansamantalang magpaalam mula po dito sa bayan ng Torrijos. Pero mag-aikot ho muna ako. Hindi na ako nakabili. Teka po muna. Maraming salamat ma'am. God bless. So, thank you so much. Thank you ho. Thank you. Yan ho si Miss Perez, ang aking teacher nung elementary po ako, si Miss Nelia Perez. Salamat po ma'am. Ayun pala, mabili ako noon. Mabili ako si ma'am na Yan. So, eto si Miss Perez ngayon ay retired na. 16 years na siyang retired. So, nagatinda siya dito sa palengke. Yan ang kanyang retirement yung paraan ng yung oras niya na inagugol para after nung kanyang retiring age or retirement period. Para ma-share yung tamang pagkain. Ayun, para ma-share naman yung tamang pagkain. Oo. So, healthy food kita. Wow, sarap-sarap naman. Oh. Good morning, happy Sunday, B1. Ingat lagi, sabi ni Jason Malala de Hermosa. Happy birthday, Jason. Sa akin, ito, gusto ko. Ito po sa akin. Ginatang puso ng saging. Yan, ginatang puso ng saging. Saludo po ako sa mga guro kahit na nakaranas din ako ng kurot sa naging teacher ko ng grade 1 ako, pero disiplina lang po yun. Sa mga tulad kong estudyante, naging disiplinado po kami nung panahon namin, sabi ni Jocelyn Pereda Quinta. Opo, isang order. Ay, naalala ko noon, no, nagatinda dati din si Miss Perez noon. Tapos inalagay sa silupin, tapos nasusuta namin. Ayun no. Tapos piso lamang ang isang supot no, nung bake mac. Ang tawag doon? Mabili ako noon, naalala ko 'yon. Ayan, meron pa po ng gaon? Ganito. Ayun na lang. O sige ho. Magkano po 'yun? Yan ang magkano na po ito ngayon? Po. 15. Yan, dati po yan ay piso at 2 lamang po ang isa. Ngayon po yan po yung nakalagay sa cellophane na maliit. Mapaplastikan na po. Tapos, recess na po, yun po ang ngata-ngata namin, yung cellophane nabutasan lamang dun sa gilid. Ayun, yung sa tawang-tawa si Miss Perez dun sa likod, na alala nyo kapanahonan namin. Ano pong kailangan mo? Ayun, so maraming salamat po sa lahat ng mga guro. Baling makisalo, sabi ni Rejan Rio Florido Mendones. Parini din ni Rejan at ako ay nag-alamyerda din sa palengke ng Torrijos. Bukas nandyan ako sa Buwak, so may activity kami dyan. So makita ho kami sa aming studio pala. May nagawa sa aming studio dyan sa Buwak. Okay, so sige, i-comment nyo ang inyong mga pagbati para mabati ko po kayo. Lynn Okay, nanunood. James Ian Rico Hermoso, salute to all teachers, especially sa teacher ko ng grade 1 na tinadtad ako ng kurot para laang matuto. Yan. Si Torio Pantoja, pabati naman po sa mga utol ko dyan. Si Romel Onyot at Josephine Pantoja from Nestor Pantoja ng Valenzuela. Nasa Labo, Butilaw at Dolores Santa Cruz. More power DJ sa inyong programa, sabi ni Torio Pantoja. Ayan na po. Opo, ayan na lang po. Ayun po yung lagayan na lang. Ay, doon na lang po lagyan. Ay, sayang yung plastic. Hello kuya, kamusta? Hello. Oh, nabili ng ulam. Oh, nabili ng ulam kay Miss Perez. So, ito na yung gawain daw ni Miss Perez para ma-share niya yung masarap niyang mga putahe sa mga, lalong-lalo na sa mga kabataan. Huwag niyo po akong suklian. Thank you, Miss Perez. God bless. Ang dami kong pinamili. Parang galing ako sa piyesta. Thank you. Parang galing ako sa piyestahan. Oh, tingnan naman yung pinamili ko. Kaya lang may plastic. Oh, yan daw yung nag-video.
Oh, sige ho. Oh. Bili na uli, sir. Oh, ikaw pala yung... Oh, ito yung binilhan ko. Naku, naalala ko kayo. Ito yung binilhan ko ng kamote. Binilan ko ng kamote. Tapos, yan ang mahal. Joke lamang. Joke lamang. Hindi. Binilan ko ng kamote doon sa Maranlig. At sa Sibuyaw. Tapos, ako ay pinatawad. Kaya lamang yung tawad na binigay sa akin. Joke lang. Mura na po yung kamote nila dito as compare sa Maynila. Mas mura po dito. Pero ang ginawa ko sa akin, ako yung niloko. Binigyan ako ng yanong liit na saging. Sabi ko, mas malaki pa wari ang saging mo din eh. O, hindi pa, sabi pala, mas sigurado, eri, ganarila ang kalaki ang saging na re, ano. By the way, ito ay San Fernando, San Fernando, oo. May puso pa ng saging, may kamote, magaganda yung kamote. Ba't pinaglumaan na yung kamote mo ay? Pinagpilian na yan, wala ka na ibang tinda? Ay, sa mga taga Sibuya, kinukaw na. Medyo, ay sumira na yan. Wala na ako mabibili bagay gaon. Oo. Nais na ito ulit ako. Nakikita kayo sa ibang bansa? Sa ibang bansa. Oo. Sige. Hi ka. Hi. Hello. Hi ka. Chinelas. Teka. Wala nang iba? Wala kayong saging ngayon? Naubos na, sir. Ito na lang ang ay. Ay, hello po. Ay, nawala. Iniwan pala ni nanay. Iniwan na po, ikaw na raw po ang magdadala, sir. Hala, salamat ho. Ari na lang ang bunga ni sir. Wala na iba? Naubos na. Oh, okay. May nakatan ako kanina. Hindi kailangan ko ng saging para sa tatayin ko na may diabetes. Yung saging na saba. Ang gusto ko. Wala na. Okay, sige. Yan. So, maganda ng kamote mo kanina. Pinagpilian na yan. Paano pa yan na... Ayoko na yan. Pinagpilian na yan. Ha? Ay, ayoko yan. Malagkit yan. Madulas. Madulas. Ganap muna ako din yan. Oo. Yan, liliit naman ng ano ay. Magkano ang kilo niyan? 25. Butit mura ano. Oh, mura lang. Oh, sige. Taga saan po kayo? Sibuyaw din. Asan ang saging na saba? Meron po dito. Meron na saba? Ay, hinog na. Tama lang po. Ay, masarap pa na yung kulay puti. Opo. Matamis. Sabab, sir. Magkano kilo? Magkano ano? Saging na saba? Tatlo po isang po. 3.10. Wala nang gadala. Iniwanan na ako. Ano pa ito madadala? Iniwanan na ako. Ito po. Nalalaki po yan. Tatlo. Ika, mabalik na lang ako. Wala nang gadala. Masarap, sir. Masigang. Pansigang. Okay. Ito, bunak. Ito ay ano, bunak. Ito ay healthy. Hindi nila alam pero healthy po itong bunak. Ito pong ano, yung pong makukulay na isda yan po ang healthy yan po ay hindi nakakapagrayuma. Pero yung mga kagaya po nung ibang isda like ili-iliw, ano pa, yun po, yung mga makaliskis yun po ay ano, mas nakakapagparayuma. Pero ito pong mga bunak, yan, mga, ang tawag dyan na isdang bato. Yan. Maraming salamat ho. Teka muna, galagay lang ho at mabalik ho ako. Hindi na ako makakapunta doon dahil walang maghahawak ng ano ko, ng tripod ko. So, maraming salamat. Yan ho ang kabuuan ng bayan ng Torrijos, ng palengke ng bayan ng Torrijos. Ito ho, doon, area doon, mga gulay. Tapos dito sa baba sa palengke, pinakababaho, dyan ang mga tindahan naman ng mga karne, iba't ibang uri ng karne. Sige, ako po'y magabalik maya-maya dahil wala nang magadala nitong aking mga pinamili ay. Pag meron kang ano, saging. Oo. Sige. Sa Miyerkules na lang. Oo. Sige. Hello. Sige. Hello. Iliw. Magkano kilo ng iliw? 100, sir. 100. Okay. Sige ho. Ito muna. Ang dami mo ng benta. Dayong yung pa na yun. Teka muna. O siya, sige, ako ipansamantala muna magpaalam. Mula po dito sa palengke ng bayan ng Torrijos. Magandang tanghali pong muli sa inyong lahat. God bless kabayan. Ingat po kayo palagi. Yan, so, ayan. Dito muna kita.
Ay, ako'y napagod na. Ang dami ko nung pinamili. O, puro plastic. Yan yung next time mo hindi na naka-plastic. Di ako nakapagdala ho ng, ng gamit. Makapagalitan ako ng aming kasama dyan sa LNT na si Lito. Lito de Viterbo. Bakit ako may dala mga plastic? Ayaw niya nakakakita ng plastic. Okay. Sige, ako po'y pansamantala magpaalam mula dito sa bayan ng Torrijos. Isang magandang araw po ng linggo sa inyong lahat, sa ating mga kababayan. At huwag pong kalimutan na magsimba sapagkat mahalaga po ang magpasalamat at magpuri sa Panginoon. God bless kabayan! Sundan kami sa aming Facebook account, facebook.com/Marinduque News. God bless! Paano maraming isang dagat? Sa Ate Melinda, oh. Ayun ang kagawad sa amin sa barangay. Hi ka kina Kuya, kina Tito Manny. Hello. Nanonood sa London. Hello po. Okay. Kumusta na kayo? Alright, okay. Gapaalam na muna ako. Bye-bye!